pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog na kaibig. Kailan may di masasain, paghahain inilahan ng ialay saan ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal. Kami yung kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas, walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad,
Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon po, tinatawag nating, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon, o tinatawag sa Ingles na Corpus Christi, no? O bakit wala ang yung sa dugo, no? Corpus Christi is body of Christ. So, sa mga marahil ay hindi alam ang sagot dito, ay magtatanong. Kasi nga, lalong-lalo na sa ating misa, banal na misa, tinatanggap natin, no, ang banal na katawan ni Kristo. Bakit walang alak? Di ba? Ang pari lang ang umiinom. No? Minsan may mga pilosopo na nagtatanong yan. Pero tayo na nakakaalam, kasi nga, kung titingnan natin, ang alak ay masarap. No? Kaya lang nung unang misa ko, natatandaan ko pa, nagkaroon ako kasi bagong pari ako, 3 magkasunod, parang umaga yon 7, 8, 9. Nung matapos ako, parang akong hilo. No? Hindi kasi ako umiinom. No? So, umiinom konti lang siguro kasi yung mompo masarap. Sa amin nauubos ang mompo kasi iniinom ng mga sakristan. Lalo na yung ostia na hindi naman blessed pero nagngonti yung aming host. No? Yung pala kinakain, masarap daw, Father, kahit na walang lasa, no? Ay masarap. Pero pagtuunan muna natin yung halaga ng katawan at dugo ni Kristo. Kasi kung sa ating reliyon, no, tinatanggap natin yung tinapay at alak na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Kristo. Kayo ba yan mga Kristiyano? Kayo'y kumakain ng laman at dugo ni Kristo? So, malaking diskusyon yan. So, yung mga hindi nakakaalam, syempre, parang namamangha, no, sa mga Katoliko o Kristiyano na mayroong komunyon. So, isang mahalaga sa atin yung katawan at dugo ni Kristo o sa tinatanggap natin sa Eucharistia, kasi ito ay isang, lalo na yung Eucharistia, ay isang sakramento. Kasi naroon yung pangtanggap natin kay Jesus, ang kanyang katawan at dugo. Sinasabi na
we become what we eat. Yung ano yung kinakain natin ay nagiging tayo, no? Ibig sabihin, mga kasabihan yon. Kasi merong isang bata nagtanong, bakit merong pink na elephant? Nakakita ka kayo ng pink elephant? Meron kasi ang nakikita lang natin puti at gray o black. Pero merong pink. Ako rin, nagtaka rin ako. Pero may dahilan, bakit sila yung kulay nila nagiging ganun? Kasi sa kinakain nilang halaman, they turn yung color nila pink, no? So tingnan nyo, baka may magulat kayo sa... Pero tayo naman, we become what we eat kasi pag kinain natin, no? Lalo na yung sacred host, yan ang katawan ni Kristo. No, hindi tayo mga cannibal, no? Simbolismo ito na si Kristo ang tinatanggap natin kasi inalay niya yung kanyang katawan, no? At ang kanyang dugo para iligtas tayong lahat. So, ginawa niya yan nung huling hapunan, kahit na sa ating ebanghelyo, no, si Jesus ay nag-last supper o kumain ng hapunan kasama ang mga alagad. Ito yung ginawa niyang rito, no? Siya ay kumuha ng tinapay, binasbasan, no? Tumingala sa langit, nagdasal at ibinigay, inabot sa kanyang mga alagad. Ganon din ang alak. So mahalaga sa atin, sabi ko nga kanina, ang ritong ito, yung Eucharistia, kasi ito ay sakramento na ginagawa natin o tinatanggap natin bilang mga Katoliko o Kristiyano na naniniwala tayo na pag tinanggap natin si Kristo ay magiging katulad tayo ni Kristo. Although kung titingnan natin, ang layo natin maging tulad ni Kristo. Kasi si Kristo ay Diyos, taong Diyos. No? Tao siya, pero hindi pa rin natin mapapantayan ang pagkatao ni Jesus. Kasi nga lang sa sakripisyo, mag-sacrifice tayo, konting sakit sa kamay o saan man, no? Nagko-complain tayo. Pero si Jesus namatay, pinako sa krus dahil sa ating kasalanan. So, wala tayong narinig kay Jesus, no? Kundi yung pagtawag niya sa Ama na kung pakikinggan ng tao na para siyang pinabayaan ng Diyos. Pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Siya ay nabuhay na maguli. Kaya yung panalangin na ayong at pananampalataya natin, no, doon nakabase, no, sa pagkabuhay ni Kristo. Kaya yung katawan at dugo ni Kristo ay mahalaga para sa atin. Hindi lang ito sakramento, ito yung sakripisyo na ginawa ni Jesus. Inalay niya yung kanyang buhay. Tayo ba, handa ba tayo mag-alay ng buhay natin? Siguro sa mga taong minamahal natin, pero minsan sumusuko tayo. Pero si Jesus hindi sumuko, no? Inalala niya yung mga tao, no, na naghihirap, na nagpapakasakit. Ito ang tinuturo niya bilang Kristiyano, 'di ba? Bilang tagasunod ni Kristo. Ang magtiis, magsakripisyo sa buhay. Kasi kung makikita ito sa atin, matatawag tayong Kristiyano. Kasi handa ka mag-alay ng buhay mo. Di ba? Kapag natutuhan mong mag-alay na ng buhay mo o magsakripisyo, doon mo makikita yung pagmamahal ng Diyos. No? Yung sakripisyo ng Diyos. Tayo lamang ay nakikibahagi. Hindi natin mapapantayan ang sakripisyo ng Diyos. No? Kasi Diyos, si Jesus, naging tao o nagkatawang tao para ipahayag yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Pero anong ginawa natin? Patuloy tayong nagkakasala, parang patuloy nating ipinapako si Kristo. Pero binibigyan tayo ng kapayapaan sa ating buhay, pagtanggap natin ng katawan o dugo ni Kristo, no, ay tayo'y magiging bago, mabubuhay na mag-uli. No? O parang yung buhay natin ay parang patuloy dahil ang tinatanggap natin ay si Kristo. Amen? Dapat itong sinasabi ko ay malinaw sa isip natin. Kasi kung hindi, yung pundasyon ng pananampalataya mo ay mahina. Nakabase ito kay Kristo na nabuhay na mag-uli. Pero sinasariwa natin sa bawat misa
sinasariwa natin ang sakripisyo ni Kristo. So, malayo o mahirap na tumbasan si Kristo, ginagawa pa rin natin. Kasi doon tayo mapapalapit. Pag tinanggap natin si Kristo sa Eucharistia, napapalapit tayo sa Diyos. Para tayong nagiging banal. No? Pero sabi ko, malayo yung pagkabanal natin sa Diyos. Hindi tayo magiging Diyos. Minsan, nag-Diyos-Diyosan tayo, naghari-harian tayo sa ating buhay, sa ating pamilya, pero hindi tayo ang tunay na Diyos, ang tunay na Hari. Kundi si Kristo lamang at siya ang makapagbibigay sa atin ng kaligayahan, yung mga hinahanap natin, nasa Diyos lamang yan. Diba? Sabi nga sa isang kanta, sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Ang pinagtutuunan natin ay hindi yung katawan nating ito, yung kaluluwa natin. Naniniwala ba kayo na kayo ay may kaluluwa, hindi lang katawan? Yan, dapat malinaw yan. Baka hindi malinaw yan o baka wala kayong kaluluwa, ano kayo? No? Nakakatakot naman, baka may mga tao ritong walang kaluluwa. Pero sinasabi natin minsan pag galit tayo sa tao, no? Yung tao ay talagang matindi yung ginawa sa iyo. Parang hindi ka tao, wala kang kaluluwa. Pero pag sinabi kang wala kang kaluluwa, ano ka? Zombie o kung ano-ano ang maiisip mo sa taong walang kaluluwa. Pero nabubuhay tayo dahil meron tayong kaluluwa. Amen? Maniwala tayo dyan. No? Yan ang basic foundation ng ating buhay. We are made of body and soul or body and spirit. Kaya ang ginagawa natin, kumakain tayo sa Eucharistia, hindi lang actually sa maliit na ostia na tinatanggap natin, hindi tayo mabubusog. No? Pero yung ostia niya, simbolo sa katawan natin na tinatanggap natin. Pero ang tinatanggap natin in reality is God, is Jesus, body. No? Bakit Father, ganun? Hindi ko naman nakikita si Jesus. Makikita natin si Jesus sa buhay natin. Amen? Dapat makita mo yan. Kasi kung pagsisimba ka, walang saysay yung pagsisimba mo, huwag ka lang magsimba. Pero sa bawat oras na tinatanggap mo si Kristo, ayun nga, nagiging Kristo ka rin. Kaya nga dapat isabuhay natin yun. Pagdating sa bahay, galing sa simbahan, nagmumura o nakikipag-away na. O, di ba? Dapat galing tayo sa simbahan ay puspos ng Espiritu yung ating isip. No? Ang ating kaluluwa ay malakas. Kahit na ano yung temptation yan. Dapat, we can face the temptations in life. Yan ang kahalagaan. Bakit natin tinatanggap si Kristo sa Eucharistia? Yung iba naman sabi, di ba sabi, body and blood of Christ, bakit ang binibigay lang ay ostia, ng sacred host? Ang pari lang umiinom, si Father Lasengo. Wag naman po. No, maraming pong pari na hindi naman umiinom. No, isa na po ako doon, aminin ko. Pag mga may occasion, pero hindi ako naging nalasing sa buong buhay ko. Amen? Bakit? Kasi kapag lasing ka na, wala ka na sa katinuan, pwede ka makagawa ng maraming kasalanan. Sabi nga, drink moderately. Ay, yung iba sa atin, kapag may isang bote, ay uubusin yan. Sa ibang bansa po, kupita lang, cup lang. Nakita ko maraming pari sa amin na umiinom para makatulog, para the whole night, payapa siya. No? Kasi nga pagod sa buong araw na yung iba nagturo sa school, sa seminary, sa parokya, pagod. No? So sometimes they drink a cup of wine, yung hard drinks, hindi lang yung wine for the mass. No? Tapos sa tao naman, kung bibigyan lahat ng tao ng wine, baka hindi na matapos ang misa ay lasing na. Sumusuray-suray yung mga, lalo yung mga kababaihan na hindi naman umiinom. No? Sa mga umiinom, walang problema. Father, gusto kong matikman. Tingnan natin mamaya, mag-ano ko ng 2 species, yung sacred host, i-dip dun sa wine, tapos ibibigay. Ginagawa yun ng mga religious, mga pare, madre, no? Ang pare uupo na lang, tapos
sila ang kukuha ng sacred host tapos ididip na lang sa ano. Kasi nga kung gagawin araw-araw yan o linggo-linggo, so mahirapan ang parokya, baka bibili ng maraming alak para lang during the mass. Pero yung host nga, mahal na eh. Pati pa naman yung mompo, di ba? Mahal yan. No? So, minsan tinitipid ng simbahan para hindi maubos agad. No? So, yun ang mga taong nagtatanong, bakit po hindi kami pinapatanggap ni Father ng malaking yan. So, question yan sa kanila, pero kung tayo nakakaalam, no? Alam natin yung dahilan. No? Pero tatanggap tayo ng banal na katawan ni Kristo. Yung osa niyan, magiging si Kristo. Hindi gumagawa ng magic ang pari. Sinasariwa natin yung panahon, yung oras, yung si Jesus ay naghati ng tinapay, inaalala lagi natin yan sa misa. Pero kung ang pari ay isang representative lamang, si Kristo ang tinatanggap natin, nagiging si Kristo, yung mga simbolo na yan, nagiging si Kristo na tinatanggap natin. Kaya tayo, nagiging parang tayong nagbabago, nagiging banal sa pagtanggap natin ng katawan ni Kristo. So dapat malinaw sa atin. Kasi kung hindi, huwag ka nang tumanggap ng banal na komunyon. Yung iba naman, hindi tumatanggap ng banal na komunyon kasi nga, meron kasalanan, hindi pa nag-confess. Okay lang yun po. Kasi sa iba, kung kilala ka ng parish priest, hindi ka bibigyan. No? So, mga dahilan na merong pinagbabawal sa simbahan, yung mga hindi pa kasal, yung mga may ibang asawa, hanggang hindi pa nakakasal, hindi pa pinatanggap ng komunyon. So, stricto yung iba, di ba? Pero tingnan natin, ano ba yung kasi tinatanggap mo? Di ba? Si Kristo yan. No? Hindi basta lang ordinaryong tinapay. Nagiging si Kristo yung tinatanggap natin. Saka depende din yan sa tumatanggap. Kung alam ng tumatanggap na ang tinatanggap mo ay banal, no? Ay si Kristo. So ikaw rin nagiging banal. Ibig sabihin, nasa taong tumatanggap din yung kanyang tinatanggap. Di ba? Hindi man tayo kakain ng isang masarap na pagkain kung ayaw natin, kung di natin gusto, kung alam natin malalason tayo. Pero kung alam natin na tayo ay magiging masaya, magiging banal, no? At sabi nga, ito ay kakainin natin. No? Marami tayong masarap na kinakain. Pero si Kristo na tinatanggap natin, kasi pag sinabi natin kinakain, parang iba yung connotation, di ba? Pero kung tinatanggap natin, no? Kasi ito'y simbolo na pagkain yung ostia, pagkain at inumin. Pero ang tunay na tinatanggap natin ay si Kristo. Kasi bumaba nga siya sa langit, naging tao, at yung binasa natin kanina ay isang pruweba na si Jesus ay nag-alay, no? Nagkaroon ng huling hapunan para ipaalala sa mga alagad na andyan siya na handang tumanggap din sa atin kahit na makasalanan tayo, no? After all, no? Kung tayo magkukumpisal nga, yan ang solusyon. Magkumpisal tayo. Sandali lamang yan, pero takot ang iba sa kumpisal. Pero pinagkukumpisal kasi nga para makatanggap. Pag naikumpisal mo na yung kasalanan mo, ikaw ay napapanibago. Diba? Nailis mo na yung kasalanan mo, kinalimutan mo na. Ang ibang tao kapag minsan nagkukumpisal, andun pa rin sa isip niya ang kasalanan. Pag kinumpisal mo na yan sa pari, no? Isipin mo na wala ka ng kasalanan. Pinatawad ka ng Diyos. Di ba yan maganda sa atin? Marinig natin sa pari, pinatawad ka na ng Diyos. No? Sana lagi natin hingin yung kapatawaran ng Diyos para tayo ay maluwag o malayang tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo. So sana mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili. Yung sarili ang hinahanda natin. Sabi ko kanina, it depends on the person who receives the body and blood of Christ. Pero ang importante, maihanda natin ang ating sarili sa pagtanggap
sa Diyos. Kaya tuwing linggo, tumatanggap tayo. Kasi hinahanda nga natin, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, no? So, inaayon natin yung buhay natin sa buhay ng Diyos. Although na malayo nga tayo sa Diyos, pero God will forgive us, no? God will strengthen us. God will save us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.